Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kaninang umaga, pagbukas ko po ng aking cellphone, una ko nang nakita doon sa kanyang screen ay yung messenger at may message po sa akin ang aking paborito at kaibigan kong direktor ng GMA7 na si Direk Rico Gutierrez. Siya po ang direktor ng Encantadia Sangre. Ngayon, doon sa message niya, nung binuksan ko, ay yung sinabi niya ron, sikat ka na. Sabi sa akin ganun, paano naman ako sisikat? Kung kami man ay nagtatrabaho sa GMA7, kami ay nasa likod ng camera. Kami yung gumagawa ng mga effects, kami yung nag-e-edit bago pa ipalabas itong mga programa ng GMA7. Pero sabi ni Direk Rico, ayan, sikat ka na. Sabi sa akin ganun. Tapos mayroon siyang inilagay na link doon. At nung pinindot ko, yung link na yon, iyon po ay sa YouTube. Nako, nakita ko, meron palang isang vlogger na ginagamit po yung aking video para makagawa siya ng sarili niyang content at binigyan niya ng opinion at siguro ay meron na rin siyang nasabi kung ako man ay may mali sa paningin niya doon sa mga vlogs ko na yon, malamang nasabi niya. Pero bakit ba ganito yung sinasabi ko sa inyo? Kasi hindi po ako nanonood ng mga vlogs, ng mga vloggers na halos may pare-parehas po kaming content. Kasi ayokong manggaya sa kanila. Or baka mamaya meron akong i-vlog na katulad nung vlogs nila, so ayokong gawin yon. Kaya po ako, kung ako man po ay may ginagawang mga vlogs, yun po ay talagang hindi mapaparehas kung ano man yung kanilang tirada, kung ano man yung kanilang linya doon sa mga vlogs na ginagawa nila. Minsan nagkakasabay-sabay, kapag may ginawa silang vlogs, may gagawin din akong ganung vlogs kasi nga, parang current events din naman tayo Parang news, no? Parang news and public affairs ng GMA7, current events. Kung ano yung mga nangyayari, kasalukuyan nangyayari, yan ang ginagawan din po natin ng vlogs. Pero ito mga kapatid, itong mga vloggers po na ito na nanonood at ginagamit yung mga vlogs ko para sa sarili nilang mga contents, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Kasi kahit paano, pinanunood nyo yung mga vlogs ko. At sigurado ako, may mapupulot din kayo ron na kaunting kaalaman kung sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo. Yan ang kagandahan po ng mga vloggers na talaga namang tinitignan nila kung meron tayong naibibigay na maganda, kung meron tayong na-share na maganda doon sa ating mga vlogs. Kaya lang, meron talagang vlogger na panunurin niya lang yung vlog mo para ikaw ay gawan ng mga kasiraan. O, yan, kilala nyo na po kung sino yan. Si Ryan, parang gano'n, sasabihin niya yung mga sinasabi ko sa mga vlogs ko. Gano'n, Yan na yan, mga kapatid, kilala nyo na po yun. Pinapasaya ko lamang po kayo. Ngayon, ito po, mga kapatid. Tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ako po ay hindi nanonood ng mga vloggers po na ito, lalong-lalo na yung local, yung dito sa Pilipinas. Pero may mga pinanonood ako mga vloggers na talagang mga idol ko rin, tulad ni Scotty Kilmer, saka si Dakar Kernat. Talagang pinanonood ko po yan. Marami rin akong napupulot dyan. Aminin na natin at sa hindi, aminin ko na rin, mas advanced po sila sa kanilang mga inilalagay sa vlogs. Kasi ang mga ginagawa naman nila doon sa bansa na yon, sa kanila ay mga ahead po talaga sa mga ginagawa namin dito. Mga modern technology, kaya nakakapulot po tayo ron. Ngayon, itong vloggers po na ito na ginamit yung mga videos ko, ay wala namang problema doon. Hindi po ako nagagalit, hindi rin ako nagrereklamo. Gamitin mo hanggat gusto mo, basta ang importante doon makakatulong po sa iyo. Yun naman po mga vlogs na ginagawa ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga vlogs na ginagawa ko, ay palagi ako narito sa shop. Meron na lang ilang mga vlogs na nandun ako sa opisina ko sa may GMA7. Pero halos lahat, majority po ng mga vlogs ko, dito ako nagbablog. Kasi po, yun ay kung ano yung ginagawa namin sa araw-araw at kung ano yung mga comments, kung ano yung mga suggestions at kung ano yung mga request ng mga subscribers ko, yan po ang ginagawan ko ng vlogs. Mga kapatid, ako po yung vlogger na sa araw-araw ay nakabantay dito sa mga ginagawa po namin dito sa shop. Kung meron man akong hindi nababantayan, ay kapag ka doon sa malayo, doon sa transmission department namin. At kapag talagang sobrang dami ng ginagawa, meron pa akong extension doon, pangatlong kanto at meron pa rin akong extension sa kainta. Ako rin po yung vlogger na personal na kumakausap sa mga customers po dito. Talagang minsan mga kapatid, nakapila na po sila doon sa harapan ng lamesa ko at naghihintay na matapos kung sino man yung una kong kinakausap. Sunod-sunod po yun. At hindi naman po kami nagkakabulahan doon dahil talagang ang mga pinag-uusapan po namin ay tungkol sa kanilang mga sasakyan. At sa kabila po ng lahat ng ito, nakakapag-vlog pa ako. Sa sobrang busy ko na dito sa shop, meron pa akong opisina dyan sa may GMA7 na kukuha ko pang mag-vlog. Kasi nga po mga kapatid, ang inyo pong lingkod
ay sanay na sanay sa ganitong trabaho. Naging cameraman ako sa Channel 4 noon, naging editor ako sa GMA7, marami. Sa TV13, sa SBN21, marami kong pinasukan, pati sa ABS-CBN. Nakapagtrabaho ako dyan bilang isang editor. At dahil nga po sa marunong ako mag-shoot, cameraman, marunong ako mag-edit, at ako po ay graphic artist din, sa 1 oras o 2 oras, kaya ko pong gumawa ng vlog. Ang importante doon, lahat kasi ng ginagawa namin dito, lahat po yan ay pumapasok sa akin. Ako kasi yung pinaka-core, ako yung gitna. Kaya doon sa 22 sundalo ko, meron akong 22 sundalo eh. Yung mga sundalo na yon ay mga mekaniko, mga helper mechanic, mga welder, mga fabricators, at yung gumagawa ng mga transmission, lahat yan ay sundalo ko. Lahat yan ay reporting sa akin. Lahat din naman ng kaalaman nila ay kailangan kong malaman para ma-connect ko yung mga itinuturo ko sa kanila dahil ako nga yung gitna, ako yung core. Kaya itong vlogger na kaharap nyo po ngayon, hindi lang ito yung vlogger na lagi na lang nakaupo at nakaharap sa camera. Ako po talaga ay nagtatrabaho. Tulad ngayon, madumi na naman ng kuko ko. So kailangan ko na naman magpa-manicure. Di ba? Kasi nga, nagtatrabaho ako eh. Sa umaga, hindi nyo lang ako napapansin. Kaya ang vlogs ko po talaga sa hapon o kaya sa gabi. Kaya ito pong ginagawa kong vlogs ay kakaiba talaga doon sa ibang mga vloggers. Pero syempre, meron din akong mga katulad na mga vloggers na katulad ko, yung idol ko, o si Mats Mechanic, idol ko po yan eh. Biro mo, batang-bata pa yan, talagang magaling na. O, ina-idolize natin yung mga taong magagaling. Pero, yun nga, sabi ko nga po sa inyo, kami, mekaniko, vlogger, kapag po kami ay gumagawa ng mga vlogs, hindi kami katulad nung mga vlogger na nakaupo lang, nakaharap sa camera at kwento lang ng kwento. Eh, syempre, dahil sa nire-research naman nila siguro, pinapanood nila yung iba't ibang vlogs, doon at sila nakakagawa ngayon ng content. Ang mabigat doon, panonoorin nila yung vlogs mo, may matututunan sila at maghahanap sila ngayon ng kasiraan at bibigyan nila ngayon ng kani-kanilang mga opinion. Wala pong problema doon. Yung opinion mo yan, iginagalang ko yan. Kaya nga, yung mga vlogs ko, kahit na maraming nagbibigay ng mga opinion nila na mali ako, okay lang yan kasi ginagalang ko yan. Ngayon, yung iba nga, nambabash pa, okay lang yan. Mabuhay ka sa pambabas, wala akong problema yan. Basta ang importante dito, yung mga contents na ginagawa ko ay nakakatulong din po sa maraming nanonood po ng aking mga vlogs. Kaya itong mga vloggers po na ito, na panonoorin yung vlogs ng katulad din nila, kapwa nilang vloggers, tapos doon na sila ngayon makakagawa ng sariling vlog nila. Napakadali nun. Kasi panonoorin mo lang eh, maghahanap ka lang ng ikasisira ng isang vlogger, gagawan mo na ng vlog. Eh ngayon, since napanood mo na yon, adi syempre alam mo na rin, i-research ka lang ng konti, maitutuwid mo na, yung sa inaakala mong mali ng vlogger na yon, magkakaroon ka ngayon ng sarili mong opinion at makakakuha ka ngayon ng mga views. Eh sa totoo lang, itong vlogger na gumamit ng video ko eh, marami na nga pong nag-comment sa akin na ginagamit nga daw po yung video ko. Okay lang, sabi ko walang problema. Kahit na negative pa or positive pa ang sabihin mo doon, wala pong problema doon. No? Opinion mo yan. Freedom of speech. O ayan, freedom of expression. So, yun yung tinitignan natin dyan. Ngayon, hindi ko po inugali na mambasag ng ibang vlogger. Ang dami niyan eh. Marami na rin ng mga nambabasag sa akin sa Autorans eh. Pero sila, hindi ko sila binabalikan. Hindi ako gumagawa ng vlog para po basagin itong isang vlogger na nagko-komento doon sa mga vlogs ko ng hindi maganda. Ngayon, ang talagang ginagawan ko ng vlogs ay yung mga subscriber ko or yung nanood ng vlogs ko na gusto niyang makapakinig or kung paano ko gagawan ng isang vlog, yung gusto niyang mapanood. Yan. At yung mga nagsasabi rin na alam mo na talagang grade 1 lang yung sinasabi niya, eh nandito na tayo, graduating na tayo sa college eh. Parang sobrang layo yan ang ginagawa natin ng vlogs. Para sa kanya rin naman ay matutunan niya or mag-gets niya kung ano yung mga ginagawa natin. May nag-message po sa akin ng isang kaibigan at siyempre subscriber ko rin po sa Autorans at napanood nga raw po niya yung vlog po nitong vlogger na ito na meron siyang mga sinasabi na yung daw nakapanood nung isang vlog ko, actually dalawang magkasunod na vlogs yun, yung nakapanood daw po noon, marami daw po ang sumama ang loob sa akin, marami daw po ang nagalit sa akin na nakabili nung ganong klase ng sasakyan, pati yung mga bumubuo nung ganong klase ng sasakyan, marami raw po yung nagalit sa akin. Ngayon, ang sinabi niya, pinanood din naman niya, yung iba daw po, meron din naman daw kong katwiran at magbibigay nga rin daw po siya ng sarili niyang opinion. Okay, no? Ang bilis gumawa ng vlogs, no? Pinanood mo lang yung vlog ko, meron ka ngayong content. At dahil po doon, bigla akong naalala na meron nga akong vlogs na marami yung nag-comment na masama ang loob nila dahil nga po doon sa sinasabi ko
tungkol doon sa mga negatives doon sa pagbili nila ng mga K-vans, yung mga minivans po na yan. Yun yung naalala ko. Kasi hindi ko nga pinanood yung vlog po nitong vlogger na to kasi nga ayokong gawin yun. Kung meron man siyang nasasabing hindi maganda sa akin, para sa kanya na lamang po yun. Hindi ko na yun panunuorin pa para hindi ka na lang din ma-stress. Sayang yung mga cells na mamamatay sa'yo. So ngayon, itong mga K-cars po na ito, sa isang mabilis na kwento, yung mga nakabili kasi nito, nagrereklamo yata sila or masama ang loob nila dahil may mga sinabi ako na mga negatives tungkol dito sa mga K-minivans. Kasi doon sa Japan, doon siya ginawa, talagang doon kung ano man yung akma doon sa paggamit ng mga K-minivans na yon, yun ang ginagawa nila doon kasi mahigpit doon eh. Kaya lang pagdating dito sa Pilipinas niyan, hindi alam nung maraming nakakabili nito yung mga dangers at yung mga safety measures na nawawala na pagka iyan ay binuo na dito sa Pilipinas dahil iyan nga po ay chap-chap. Minsan mahirap tanggapin yung katotohanan na ang katotohanan talaga dyan, iyan ay illegal na ipinasok dito sa Pilipinas. O hindi siya illegal eh. Ito yung nalilito sa iba eh. Doon kasi sa Japan, sa yarda, pinagpuputol-putol nila yan, pinaghihiwa-hiwalay nila para mailagay nila sa mga dokumento na yung mga pyesa na yon ay surplus na parts. So siyempre talagang legal na mag-import ka ng mga surplus na parts mula sa Japan papunta dito sa Pilipinas. Kaso, ang problema pagdating dito sa Pilipinas, iyan ay binubuo-buo ulit. No? Pinagdudugtong-dugtong yan at ikino-convert yung dashboard, pinuputol, inililipat-lipat, pati yung manibela, lahat. Pinagpapalit-palit yan from right-hand drive to left-hand drive para magamit dito sa Pilipinas kasi bawal gamitin ang mga right-hand drive vehicles dito sa Pilipinas. Ngayon, kino-convert nila yan pero hindi iyon ang legal na usapan diyan. Yung mga pyesa na yon ay para sa surplus parts lang. Kaso binubuo dito, nire-rebuild. Kaya pag nakabili ka niyan, nakalagay dun sa rehistro, iyan ay rebuilt. Hindi po yan brand new. Ngayon, yun ang hindi matanggap ng iba. Okay, ang sasabihin nila, narirehistro naman eh. May papeles nga kami, yun ang matindi doon, di ba? Kung yan man ay narirehistro, kung yan man ay nagagamit mo na ngayon, meron talagang pagkakamali dyan. Merong dinaanan yan na illegal. At kung paano naging legal yan, tanungin natin si Idol Rapi Tulfo. Tanungin natin yung mga nandyan sa customs, tanungin natin yung mga nandyan sa LTO. Pero, pagka nakatsyempo kayo ng HPG at nakitang iyan ay talagang may mga dokumento na palsipikado, nako, delikado po yan. Sinabi ko rin po kasi, doon sa mga vlogs ko na yon, na itong mga K-minivans na yan, ay talagang hanggat maari ay ipinagbabawal yan sa mga expressways. Yun talagang matutulin. Hindi po yung mga highway lang expressways. Yung ang maximum na takbo ay 100 at ang minimum na takbo naman ay 60. So itong mga minivans na to, kapag iyan ay tumakbo ng 60 sa expressway, halimbawa dito sa NLEX, ang makakasabay mo dyan, yung mga malalaking truck dahil nandoon ka sa minimum na speed. Hindi ka na pwedeng bumagal pa doon, mahuhuli ka. Bawal din na bumagal ka pa doon sa minimum. At kung ikaw ay nakasabay doon sa mga malalaking truck diyan sa expressways, delikado yan para sa'yo. Sa Japan, yan ang iniiwasan nila. Hanggat maaari, hindi ka lilinya doon sa linya ng mga malalaking trucks na yan. At kung ikaw naman ay tatakbo ng mabilis, sabihin mo nang tatakbo ka ng 80. Hindi ko kasi alam kung kayang tumakbo dito ng 100 kilometers per hour. Kasi sa NLEX naman, ang maximum speed mo ay 100 kilometers per hour. Kung tatakbo ka ngayon ng 100, or sabihin mo na lang 80, tapos dadaanan ka ngayon, i-overtake ka ng malalaking bus, naku po, mararamdaman mo, gumaganyan ang sasakyan mo. Napakadelikado. At kung baguhan ka pa lang na nagdadrive, talagang yung safety, talagang yung accident malapit sa'yo. Kaya sa Japan, talagang ipinagbabawal hanggat maari ay hindi ka dadaan sa mga expressways. Kasi unang-una, 660cc lang po ang makina nito. Yun nga ginawa kong dalawang Wigo 1000cc po yun. Kaya ayun ay talagang pwede mong idaan dyan sa expressway. Kasi kahit paano, mababa siya, hindi siya katulad ng mga minivans na medyo mataas at kapag ka nadaanan ng malalaking bus ay talagang yumuyugyug yan. Pansinin niyo po yan, kahit nga yung mga malalaking mga sasakyan na kapag ka talagang umovertake yung mga malalaking vans, mga hauler na mabibilis, talagang nararamdaman mo, lalong-lalo na sa mga vans at napakalapit po niyan sa aksidente. Meron ding nag-comment na bakit daw sinasabi ko na itong mga K-minivans na yan ay hindi mo pwedeng gamitin sa mga bulubunduking lugar.
yung talagang matataas na lugar. Tingnan nyo mga kapatid itong mga K-minivans na yan, yung mga Suzuki na yan, karamihan dyan, pag talagang yan ay sa Japan, no? Lahat naman talaga sa Japan yan, halos lahat yan ay 4x4. Bakit 4x4? Hindi dahil gusto nilang gamitin sa trail yan. Bakit 4x4? Hindi dahil gusto nilang ilusong yan sa mga putikan. Ginawang 4x4 yan dahil sa Japan po, nagyeyelo dyan. So itong mga minivans na yan, yan ang means ng transport nila sa city. Diba? Yung mga maiiksing biyahe lang, kailangan ay naka 4x4 ka rin para po mga kapatid, kung sakaling mababa lang yung yelo, no, yung hindi naman talaga hanggang bewang yung yelo, magagamit mo ang iyong mga minivans na yan. Kasi nga po, yan ay 4x4. At kung hindi ka kasi naka 4x4 doon, dadaan ka sa nagyayelong kalsada, ay hindi mo talaga magagamit. Iyon ang kagandahan na ang sasakyan mo sa Japan ay 4x4. Kahit nga mga kotse, naka 4x4 dyan. Mga SUVs, kadalasan ay naka 4x4 dyan. Dahil doon sa klima, dahil doon sa panahon nila dyan sa Japan. Hindi dahil sa gusto nilang gamitin yan sa mga trail, doon sa mga bulubundukin. Unang-una, 4x4, 660cc. Diba? Tapos, idadalin mo sa trail, mahihirapan yan. Kaya nga yung mga 4x4, halimbawa, yung D-Max, yung 4x2 niyan, Isuzu D-Max ay 2.5. Ngayon, yung 4x4 po niyan ay 3.0. Diba? Kasi kailangan malaki ang makina mo kapag ginawang 4x4 ang iyong sasakyan. Yung mga minivans po na yan, mga kapatid, 660cc. Pupunuin mo pa ng borloloy, kakargahan mo pa ng mga gamit, tapos dadalin mo sa bundok, mahihirapan yan. Mahihirapan ang makina niyan, kakatok ang makina niyan kapag talagang yan ay pinwersa mo. Ngayon ito mga kapatid, para doon sa mga may-ari ng minivans, mga K-cars, huwag kayong mag-aalit sa akin. Yung sinabi ko sa aking mga vlogs, yun po ang katotohanan. Ngayon kung may mali doon, yung tungkol doon sa hindi available ang maraming pyesa, nasa sa inyo na po yan. Kung meron kayong nabibili sa Shopee, meron kayong nabibili sa online, thank you, di ba? Kasi sayang naman yung binili nyo. Ang mamahal nga nung bentahan ng mga talagang nagagandahang mga minivans na yan. So thank you po doon. Ngayon, yung mga sinasabi ko na safety, at least makakatulong sa inyo yan kung paano kayo ngayon mag-iingat sa pagmamaneho kapag kadala-dala nyo yung mga K-minivans po na yan. Napakadelikado talaga niyan sa expressway. Tapos dala-dala mo, pamilya mo. Di ba? Ang daming mga second hand na mga sasakyan ngayon talagang mura na rin ng mga halaga. Di ba? Merong mga 300, 400. Yung bili ko nga ng Honda Accord ko, 300 lang yan kung susumahin mo. Kasama na yung mga ginawa ko. Ngayon, hindi yan converted. Hindi yan yung palsipikado ang dokumento kasi nga pinalusot. So, yun lang ang sinasabi ko. Pero kung talagang gusto nyo, hilig nyo, at talagang yung pangarap nyo na magkaroon ng minivans, wala akong problema. Pero merong tamang sasakyan at tamang paggamit dyan na dapat nyong malaman. Kaya yung mga sinasabi ko po doon, yung safety measures, dapat alam nyo po yan. Para po doon sa gumagamit ng mga videos ko, sa mga vlogs ko, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Dahil marami po ang nakakapanood ng mga vlogs ko, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Kung napanood man nila at negative ang dating ng mga vlogs ko, nasisiguro ko rin naman, nahanapin pa rin po nila ang channel ni Autorans. Ngayon, doon sa mga sa tingin nyo ay nagalit sa akin na mga may-ari ng minivans, pasensya na po kayo pero siguro ang talagang may sama ng loob sa akin dito ay yung mga builders at yung namumuhunan pagdating po sa business na to, itong mga minivans na yan. Kaya nga, doon naman sa dalawang vlog ko mga kapatid, sinabi ko doon sana ang gobyerno, umisip sila ng paraan kung paanong itong mga builders na ito ay matulungan talaga. Yung talagang mapili na kung sino yung magagaling na builders at mabigyan sila ng authority or mabigyan sila ng lisensya or ng karapatan na magbuo nitong mga from right-hand drive to left-hand drive. Parang yung mga saraw nung araw, di ba, Francisco, o yan, yung mga nagbi-build po noon ng mga sasakyan. Kaya lang ito kasing mga K-cars na to, itong mga K-minivans na to, ito'y galing ng Japan na surplus parts na binubuo dito, nabuo. Hindi katulad ng mga jeepney. Yung mga jeepney kasi talagang dito nag-originate sa atin, yung mga saraw na yan at Francisco. Pero ito kasi, mga original yan, na mga sasakyan na buo sa Japan, na dinala dito, na pinagdudugtong-dugtong, kino-convert, iba naman din po kasi yun. Siguradong magre-reklamo rin yung mga namumuhunan naman ng mga brand new na mga sasakyan na hindi chap-chap. Mga kapatid, ako po bilang isang mekaniko, bilang isang vlogger, at bilang isang businessman na hands-on sa trabaho,
Hindi lamang diyan sa production ko sa may GMA7, pati dito sa shop ko, dito sa Autorans, hands-on na hands-on tayo. Lahat ng mga trabaho dito iniikutan ko. Kaya masama ang loob ko kapag meron akong nalampasan at nagkaroon ng problema. So dito po, lahat ng ginagawa namin ay base sa experience yung mga ginagawa ko sa vlog at base sa mga kaalaman namin. At dahil nga sa itong mga tao natin dito, yung mga sundalo natin dito, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, iyan ay natututo, yung kanilang kaalaman ay lalong nadadagdagan. Kaya yung mga vlogs po ni Autorans, hindi po tayo nauubusan ng content. Hindi po tayo manggagaya ng ibang vlogs or manggagaya ng ibang content para ako ay makapag-upload sa YouTube. Ako po, hindi po kwento lang. Kahit na mga may nagko-comments po sa mga vlogs ko na ako po ay kwento lang ng kwento, hindi po totoo yun. Kung meron man akong ikinekwento sa inyo kasi yun talaga yung manner ng pagbablogs. Hindi po ako katulad ng ibang vloggers na kumukuha ng content sa ibang mga vlogs ng mga katulad naming vloggers at yun ang ikinekwento nila. Na hindi mo man lang talaga makitang humawak ng liyabe, hindi mo man lang talaga makitang dumumi ang kanilang mga kuko. Tulad nito, yung kuko ko ay napakadumi na naman dahil nga hindi talaga sila mga mekaniko. Ito po ang inyong lingkod, mga kapatid, Autorans. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na panonood nyo po ng aking mga vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat.